Pangatlo, let others see God's wisdom in you. Hayaan mo na makita ng iba sa buhay mo ang wisdom ng Diyos. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga choices na pinipili mo, ay makikita ng mga tao na nakapaligid sa iyo na ito ay wisdom na galing sa Diyos. Kaibigan, kapag ang isang mananampalataya ay namumuhay ayon sa karunungan ng Diyos, nakikita ng ibang tao na may kakaiba sa kanya. Tama ba? Na hindi basta talino lang ito, kundi nakikita talaga nila ang presensya ng Diyos. Alam mo, ang prayer ko na sa ating lahat, ang makita ng mga tao nakapaligid sa atin, hindi tayo. Naku, na ang galing mo naman, masyado kang madiskarte, ang talino mo. Alam mo, ang prayer ko hindi ganon. Ang prayer ko, makita ng mga tao sa atin, lalo na sa ating mga D-group leader, makita ng mga tao na nakapaligid sa atin na meron kang wisdom. Galing yan sa Diyos. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Yun yung prayer ko para sa ating lahat. Ang unshakable wisdom ay nagiging testimony ng Diyos sa mundo. Hindi ito para magpasikat. Debate rito, debate dyan, kundi magpatunay na may Diyos talaga na gumagabay at kumikilos sa buhay mo. Tuloy natin sa last verse, 1 Kings 3:28. Nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama. Wow, grabe. Sa tuwing ina-apply pala natin ang wisdom na binibigay sa atin ng Diyos, sa tuwing pinipili natin na gawin ang tama, ay sino ang napapapurihan? Ayon sa talata, ay ang Diyos. Tingnan mo, sabi, nakita ng mga tao na ang karunungan ni Solomon ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. Kaibigan, kung gusto mong papurihan ng Diyos sa iyong buhay, ay ingatan mo ang mga choices na pinipili mo araw-araw. Si Solomon, matapos ang kanyang hatol, kumalat agad ng balita sa buong Israel. Lahat ng tao mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay humanga sa hari. Pero pansinin mo, hindi dahil sa katalinuhan niya bilang tao, kundi dahil nakita nila na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya. Ibig sabihin, makikita ang godly wisdom sa mga gawa, sa ugali, sa desisyon, at sa paraan ng pagtrato mo sa mga tao. Ganito rin si Daniel. Dinala siya sa Babylonia bilang bihag, pero ang karunungan niya, kakaiba. Makikita mo agad na ang karunungan na ito galing sa Diyos. Daniel 1:20. At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. Alam mo, ang sabi? 10 ulit na mas mahusay. Grabe. Alam mo na hindi ito galing sa kaalaman lang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. At alam mo, kahit ang mga paganong hari, nakita ng kakaiba kila Daniel. Kaya nang ma-interpret ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar, sinabi ng hari, sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga, yamang naipahayag mo ang hiwagang ito. Ganon din si Joseph sa Egypt. Nang marinig ni Pharaoh ang plano ni Joseph para sa taggutom, sabi niya, kaya't sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kapatid, ang tunay na karunungan ay may fingerprint ng Diyos. Hindi mo kailangang ipagmalaki kasi ang Diyos mismo ang magpapatunay sa iyo. May kwento tungkol kay William Mackay, isang doktor sa Scotland noong 1800s. Bata pa lang siya. Binigyan siya ng kanyang ina ng Bible. May pangalan niya sa unang page. Nandun yung pangalan niya. Pero nang mag-aral na siya sa kolehiyo, lumayo siya sa Diyos. Naadik sa bisyo, naadik sa alak. Kaya isang araw, ibinenta niya yung Bible na bigay ng nanay niya para lang may pambili siya ng alak. Lumipas sa mga taon, naging doktor siya sa isang ospital. Isang araw, may pasyente siyang namatay. At habang nililinis ng nurse ang gamit ng pasyente, may nakuha siyang lumang Bible. Sabi niya, "Sir, anong gagawin natin dito?" Tinignan ito ni William. At alam mo, laking gulat niya. Yun pala ang Bible na binenta niya noon. Nasa loob pa rin ang pangalan niya. Nasulat kamay nung kanyang nanay. At habang binabasa niya ang mga pahina, nakita niya yung mga marka. May mga underline, may mga highlights.
May mga notes, patunay na ginagamit ito ng pasyente na yon. Na kahit hanggang kamatayan, mamamatay na lang siya, binabasa niya pa rin yung Bible. Doon bumagsak si William sa kanyang tuhod at umiyak. Sabi niya, yung wisdom na tinapon ko, ginamit ng Diyos para iligtas ang iba. At ngayon, ginamit niya ulit para iligtas ako. Mula noon, nagsisi siya at bumalik sa Panginoon. Kapatid, ganun ang wisdom ng Diyos. Nakakahawa at nagbibigay ng transformation sa isang tao. Kapag nakita ng tao ang karunungan ng Diyos sa buhay mo, nagiging liwanag ito na umaakay din sa iba, pabalik kay Kristo. May isang ama at anak na araw-araw bumibili ng dyaryo bago pumasok sa trabaho. Isang araw napansin nila na 2 dyaryo ang naibigay ng tindero. Sabi ng tatay, "Babalik ko ito, anak." Sagot ng anak, "Tay, maliit na bagay lang naman yan, wag na, ang layo na natin." Pero sabi ng ama, hindi maliit ang honesty. Mas mahalaga ang tiwala. Bumalik siya, ibinalik ang dyaryo. Alam mo, hindi na kailangan mag-preach ng tatay sa anak niya. Bakit? Nakita ng anak niya mismo ang wisdom sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang tatay. Ang wisdom ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung wisdom. Hindi wisdom yung paiiralin mo yung sarili mong pagkaintindi. Ginagawa naman ng iba, okay lang. No, ang wisdom ay ang palagi mong pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang wisdom ay ang motivation mo, ay ang mag-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay. Kapag ginagawa mo yun, hindi mo na kailangan mag-preach sa mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa pamilya. Lahat sila na makakakita ng wisdom na yan ay magpupuri sa Diyos sapagkat malalaman nila na ang Diyos talaga ay nasa iyo. At kung anuman ang ginagawa mo, kung anuman ang desisyon mo, yan ay wisdom na galing sa Diyos. Yan ang klase ng karunungan na gustong makita ng Diyos sa atin. Nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Kaibigan, anong nakikita ng mga tao sa buhay mo ngayon? Pag tinignan nila ang paraan mo ng pagdidesisyon, ang reaction mo sa stress, o ang pakikitungo mo sa iba, nakikita ba nila ang karunungan ng Diyos? Hindi lahat ng nakikita ay totoo, pero ang karunungan ng Diyos ay laging nakikita at totoo. At tandaan mo, ang bawat desisyon mo ay pwedeng maging preaching moment o discipleship moment sa bahay, sa trabaho, sa social media. Pwede kang maging larawan ng unshakable wisdom ng Diyos. Kaya hayaan mo makita ng iba si Kristo sa iyo. Sa iyong pananahimik, makikita nila ang discernment. Sa iyong kababaang loob, makikita nila ang power ng Diyos. Sa iyong pagpapatawad, makikita nila ang grace. At sa iyong pamumuhay, makikita nila ang Diyos na hindi natitinag, hindi nagkakamali, at hindi nagkukulang sa pagbibigay ng wisdom sa iyo. Kaibigan, sa dulo ng lahat ng ito, makikita natin na hindi sapat ang human wisdom. Kasi kahit gaano tayo katalino, kahit ilang beses tayong magdesisyon ng tama, kung wala ang Panginoong Hesus sa puso natin, kulang pa rin. Ang tunay na karunungan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang alam mo, kundi kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. At ang pinakamatalinong desisyon na magagawa ng kahit sinong tao ay ito, ang ilagay ang buong tiwala sa Panginoong Hesus. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:24, as we close, Christ is the power of God and the wisdom of God. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ang karunungan ng Diyos. Hindi lang siya nagtuturo ng wisdom, kundi siya mismo ang wisdom. At kapag tinanggap mo siya sa buhay mo, ang karunungan ng langit ay magsisimulang manahan sa puso mo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng godly wisdom hanggat wala sa iyo yung totoong wisdom. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. Kaya nga, manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya mo sa kanya at pagsuko ng iyong buhay ay simula ng wisdom sa buhay mo. Maraming tao ang nakatanggap ng mabuting balita pero hindi nila ito pinakinggan. Kaya ngayon, wag mo sayangin ang pagkakataon na ito. Kahit nasaan ka at ipahayag mo ang pananampalataya mo at pagsuko sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus, namatay at muling nabuhay muli. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Bigyan mo po ako ng wisdom moment by moment.
upang mapapurihan kita sa aking buhay. Amen. So, paano ba tayo magkakaroon ng totoong wisdom na galing sa Diyos? Una, ask for wisdom over wealth. Gaya ni Solomon, piliin natin ang karunungan kaysa kayamanan. Kasi kapag si Lord ang una, lahat ng kailangan mo ay susunod. Pangalawa, apply wisdom to real life decisions. Gawin mo ang tama kahit mahirap. Sundin ang boses ng Panginoong Hesus kahit parang yung liwanag ng direksyon na pinapakita niya, parang minsan hindi mo maintindihan o kokonti lang. At pangatlo, let others see God's wisdom in you. Mamuhay ka sa paraang makikita ng iba ang Panginoong Hesus sa iyo. Huwag mo sabihin, secret agent ako na mananampalataya. Sa opisina mo, hindi nila alam na Christian ka. Kasi wala ka ring desire o passion na i-share yung gospel sa kanila. No, hindi yon. Ipakita mo ang wisdom sa ibang tao. Mamuhay ka sa paraan na makikita nila yung wisdom ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan mo i-share si Lord. Kasi hindi mo ma-share yung wisdom kung hindi mo i-share si Lord. Kapatid, si Jesus mismo ang karunungan ng Diyos. Kung siya ang kasama mo, sapat na ang liwanag niya para sa bawat hakbang mo sa buhay. Kaya ngayong araw, gawin mo ang pinakamatalinong desisyon sa buhay mo. Ang ilagay ang tiwala mo sa Panginoong Hesus. Dahil kapag siya ang karunungan mo, kahit anong unos, kahit anong storm, hindi ka matitinag. Bakit? Kasi meron kang unshakable wisdom. God bless po sa inyong lahat.